Oo, oo, syempre, imposible kay wala. Ayaw kong maniwala na wala. Ayaw ko. Oh, yung tanong ba na ano, yung tanong ba na ang OFW daw yung mayabang pag nasa abroad, niwala ka ba? Actually, mayroon talaga. Meron. Mayroon din gano'n. Siguro kung sa 100%, mayroon siguro mga 20%. Yung hindi, gano'n. Kasi yung hindi, natutulong sila eh. Kasi pagod din yung trabaho eh. Oo, pagod. Mayroon din talaga 20% na mayabang talaga. Nakahaba, nakakahirap lang. Ganyan talaga ang tao. Hindi natin ma-please lahat. Sabihin, mayroon sila. Kasi kung sa isang nakamalit, mayroon talaga. Kasi si Paris lang ang tao. Oo. Meron at meron. Meron. Pero mas marami ang natuto lang sa buhay. Kasi lumalawak yan yung impact yan eh. Kung na-explore ka lang, madami mo na nalalaman sa mundo. Madami mong ingatan, consider ba ba? Lumalawak. Saka, mas maraming OFW na parang pagkausapin mo is yung parang mga college graduate, mga professional. Alam mo kung bakit? Malawak na yung nila, isip, experience. Diba? Pero yung mga professional na sa Pinas, kunyari ha, hindi naman nila lahat ha, kunyari yung iba ka, hindi pa naman tayo ng abroad. Ang titit na usapin mo, di ba? Ano pa yan, galit. At ang bilis sila yung temper nila, ang bakit? Hindi pa nila na-explore yung mundo. Kasi nandun lang sila eh. Sa lugar. Sa ganyan. Kaya, mahirap silang mag-absorb. Kaya pag nakaka-counter sila ng mga SW, isip sila, ay, mayabang sa pati sa public. Hindi lang nila matanggap na yung mga SW na walang alam at walang matapos, at marunong pagkakalisa. Yun na yun. Yun yung totoo part. Ngayon part sa ano mo. Totoo yun. Agree ako sa'yo doon. Oo, syempre. Anong part yung na-accumulate mo sa panahon ng pag-stay mo sa abroad. Malaki ang growth mo sa self-discipline, sa philosophy sa buhay, no? Marami. Malaki. Saka, parang ako sarili ko. Hindi ko dinubuhan ng bangko. Pero, kasi, bago pa ako noon. Dati, makakita lang ako ng post sa social media or kahit nakakarinig. Dati wala pang social media. Nakakarinig lang ako ng chika-chika dyan. Diba? Business talaga ng pamilya. Grabe na mag-adapt yung mind ko. Tapos mag-fight back na ako. Grabe. Mas more ako. Natalat ko mag-up. Tapos nung mag-up ko, lumamang ko. Parang pala yun na business na yun. Tapos dumating yung anak ko. Grabe sa private business ko. Kaya pati yung mag-post, ginag-post. Mama, i-avoid niyo gano'n kasi lang yan. Nag-learn ko rin yung mga sinasabi ng anak ko. Kaya tama yung mindset ko na hindi porkit alam, walang karapatan. Kasi ako binigyan ng karapatan ng parents ko. Pinako ko yun. Kasi lahat sila mama sila magsunod. Parents sila eh. Wala kang buti sa pamilya. Kaya nagsabi ko kanila, wala ako noon. Hindi ko nakikita ng sarili ko. Wala akong buti. Pero nung ako naging magulang, sinabi ko sa sarili ko, ako maging magulang, kailangan yung anak ko pakinggan ko kung ano sa loob niya. Pakinggan ko rin kasi may laman yun. Kailangan vice versa kayo. Kaya yung anak ko, kung gano'n ko siya kamahal kahit hindi ko kumahal sa akin, gano'n yung respect ko sa kanya, gano'n yung respect sa akin. Balik lang siya talaga, nagre-reflect. It's so happen talaga na lumawak yung isipan ko, nagkaroon ako ng, yung takot sa Diyos. Takot na ako malapit ng tao, makasakit ng salita. Careful na ako lahat. Kasi feeling ko, kunyari ako masaktan, paano yung anak ko, baka sama siya yung damay. Siyempre may magsabi na pangit sa akin. Masaktan din siya, di ba? Sa akin. Careful na ako na hindi na magkaroon ng paaway. Pero gusto ko lang. Tapos, kung ano yung mga galit, nalis yan lahat. Pero, totoo yan, part, pag nalis mo yan lahat, yung flow ng life, very natural, lang siya, smooth. Magana. Tapos, surrender mo, surrender na lang.
Kakayanin po mo lang ako, bayaan. Samahan mo lang ako sa budget ko pa. Ganyan. Tulungan mo lang ako araw-araw, na makapagpito. Tapos 2 steps, kasi sa akin. Tanggapin ko siyang buo kung ano kung saan ko pinag-ibig. Hindi ko tatanggihan. Kaya gano'n ako palabas sa buhay. Hindi ko tinatanggihan. Kaya siguro natutuwa din yung Panginoon sa akin kasi every time na binibigyan ako sa akin sa buhay, hindi ko siya tinatanggihan. Hindi ko siya tinatanggihan. Wala lang akong ginagawa. Solusyonan ko yung mapaghanap ako ng solusyon. Hindi ako yung suko na ako. Dati ko sa akin sa buhay, lalo na pero tawa ng Diyos mo ba? Hindi ko pa na-try yung, parang hindi ko na, naramdaman na sumuko ako yung, ayoko na yan, sumuko na ako, hindi. Dapat di wait. Mapaghanap lang talaga ng solusyon. Grabe ang partner yung hugot ng OFW, hindi madali na. Kaya grabe ang learning, grabe no? Sa pamilya. Marami, ito yung mga learning sa buhay na hindi kayang i-learn ng spot lang or sa school. Hindi. Kasi for experience ko Experience. Yung experience mo. Tapos, ikaw mismo sa iyo man, depende yan sa iyo paano mo react yun. Kung positive pa yung outcome sa iyo, yung dating o negative. Kasi kung negative yung accept mo doon, maging negative ka tao. Pero lahat ng mga trials na yun, lahat ng makapagpapag mo lahat, tapos first sa Positive. buhay at pwede sa buhay, maging mabuting tao ka. Kasi kita mo na hindi pala ito pangit ito. Ayaw mo na siya i-control. Ayaw mo siya i-avoid na kasi nakikita mo na siya talaga. Ay, nakakatuwa ka naman, part, oy.